Sa linggong ito, may napabalita na namang di umano'y giant pearl na nakuha rin sa Palawan. May haba itong mahigit 2 talampakan, lapad na 1 talampakan at taas na 2 talampakan din. Ang timbang aabot ng 34 kilos. Kung magkataon, maaari raw na umabot ang halaga nito ng mahigit 10 million US dollars o halos kalahating bilyong piso. Ang nakakuha raw nito, isang mangingisda rito sa Palawan na miyembro ng tribong Cuyunon. 10 taon na raw itong itinago ng mangingisda na itago na lang natin sa pangalang Ador. Tumanggi itong humarap sa kamera para na rin sa kanyang seguridad. Kwento ni Eileen, tiyahin ni Ador. Kasama raw noon ni Ador ang ilan niyang mga kaanak sa pangingisda. Kasama, may subas kong parating. Nung napansin nilang may paparating na subasko o yung malakas na hangin na may kasamang ulan. Disgrasya tayo. Dahil doon, tumabi raw muna sila sa kalapit na reef. Pero nung subukan na nilang maglayag ulit, hindi na raw nila mahila ang kanilang angkla. Kala raw nila, katapusan na nila noon. Tulong-tulong sila, papamilya, para angatin yung angkla, hindi na nila maangat. Okay, talunan mo na lang, hindi matangkal. So napilitan silang iday para tignan kung ano yung sumabit. Nung sisirin ito ni Ador, tumambad ang pinagsabitan ng angkla. So nung makita nila, nung nasa ilalim, ay merong giant clam. Purpose nila is lutuin yung flesh kasi edible naman siya. They found out na merong something doon sa clam. Nung naiangat nila ito, laking gulat nila na meron itong laman ng hinihinalang higanteng perlas. Sabi nila nga, perlas, nilagay lang sa isang bag. Hindi raw makapaniwala si Ador sa biyayang kanyang natisod. Pero sa halip na ibenta, itinabi niya ito. Lalo't ito ang nagligtas sa kanila sa trahedya sa dagat. Itinago sa ilalim ng kanyang kama. At sa tuwing pumapalaot siya para mangisda, hinihimas daw niya muna ito. At kapag nagagawa raw niya ito, lagi siyang nakakahuli ng marami. Pero kamakailan lang sa tiyahin ni Ador, ipinagkatiwalan ang higanteng perlas. Sabi niya sa akin, in our native tongue, sabi niya, Auntie, dagara ng perlas. Parang sa akin, nung una, ay feeling ko, ano to, niloloko ako nito. Meron bang ganito kalaking perlas. Sabi ko, alam mo yan, kung itatago lang, tinago mo ng matagal na panahon, wala siyang naging silbi. Pero kung isi-share natin yan, marami ang makikinabang. Pero hindi raw niya inakala kung gaano ito kahalaga. Naka-display ngayon sa City Hall ng Puerto Princesa ang di umano'y giant pearl. Sa paniniwalang may dala itong swerte, marami ang nagpapapicture dito. It was in the German TV this morning. I couldn't believe that this is the biggest pearl in the world. So now I'm here. And there's the pearl. Incredible. Nakaka-amaze siya. Siyempre, nakaka-proud na makita mo yung isa sa pinakamalaking pearl sa buong mundo na matatagpuan pala dito sa Puerto Princesa. Tapos, tayo lang ang meron nun, siyempre, di ba? May pagmamalaki talaga natin yung natural resources natin. Umaasa ang mga namumuno ng Palawan na malaki ang maitutulong ng di umano'y higanteng perlas sa industriya ng turismo. At kung sakaling ma-certify na authentic o tunay ang perlas, maaari raw nitong mahigitan ang record na naitala ng Pearl of Lao Tzu, ang pinakamalaking perlas na nakuha rin sa Palawan. Lulungkot ako dahil yung mga giant pearls ay wala na sa poder. Ni isa walang naiwan sa poder ng lungsod or ng lalawigan. 3 linggo na ang nakararaan. Nagsagawa raw ang mga opisyal ng Palawan ng paunang pagsusuri para matest ang authenticity ng hinihinalang perlas. Pinatay ang mga ilaw. Inilawan ang perlas gamit ng flashlight. At doon nakita nila
na tumatagos ang ilaw sa perlas. Isa raw sa mga katangian ng tunay na perlas. Kita mo na, i-absorb niya yung light. Para siyang lampshade. Pero ayon kay Floridel Galon, isang marine biologist, hindi raw ito totoong perlas. Mga basic characteristics ng pearl natin, it should be spherical or near to that shape. No? So in this case, medyo elongated siya. Pangalawa is yung luster na sinasabi natin na dapat maganda yung reflection niya no, in response doon sa light, visible light rays natin. So in this case also, parang hindi natin makita yon. So meron siyang mga lighter parts, very white no, in color, and meron namang areas na medyo brownish. Kung susubukan po natin siyang itaas, parang sobrang bigat. Size is not relative to its weight. Kasi pareho nga siya nung type ng material halos na dumaan na rin sa amin. So medyo alanganin, no? For now, nasabihin na it is a naturally produced pearl. But siguro we need further tests. No? I think the authority for this is gymnologists. Plus, kung meron po tayong machinery no, dapat na tumingin. Gayunman, umaasa ang mga opisyal ng Puerto Princesa na kalaunan mapapatunayan din itong authentic. Ano't ano pa man, ngayon pa lang may hatid na itong biyaya. Lalo't marami ang dumarayo rito para mamangha. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.